morning, good afternoon, good evening. This is Butch Bartolome of the Business Mentor blog over Manila Times. Today we have something like an interesting story of how two friends started the business, though the business initially went on, but again, they bumped again into another business, and which is an interesting business because a lot of viewers, I'm sure, ako, isa yan, na meron ka pag sinabing Only Wings. Naku, ano ba yun? No? So, and they started in the place where it's the summer capital of the Philippines. Oh, alam nyo na yan, ha? So, the viewers, again, let's welcome Chris Santos and Casey Cuenca of Wingyard. Thank you very much, Chris and Casey, for joining me in this Business Mentor. Thank you. Good morning to you. Hi po. Good morning po. Thank you. Good morning. So, Chris at Casey, paano ba kayo nagsimula magnegosyo? Ano ang negosyo na, paano kayo nagsimula? In other words, you're friends but you started talking? Ganun ba yun? Paano yun? Casey, kung mag-start? Right, sino pwede mauna? First po yun po, nakilala ko po si Chris, friend ko din po. Tapos, nag-usap po kami, tapos medyo into business din po siya. Nung time din po nun, galing din po akong States na sa Philippines ready na mag-business. Tapos napag-isipan namin mag-open ng restaurant. Tapos, pinag-isipan namin kanong klaseng restaurant. Tapos, mahilig kami noon mag-bar. So, ang ginawa namin is Resto Bar. Yun yung first business namin, Resto Bar. So yung Resto Bar. Si Chris naman, ano naman ang background mo? You are prior to starting a business with Casey. Ano po ako talaga is registered nurse by profession, pero like ilang years lang ako naging nurse sa Baguio po. And after that, I went to Manila para mag-pursue naman a different career, which is marketing. Then medyo nag-struggle ako regarding my career sa Manila. I went back to Baguio. And then that's where I met Casey po. Doon ba kami nag-usap na regarding, parang gusto namin mag-business na, since si Casey is, ang background niya is sa food po. Culinary. Yeah, may background siya sa culinary. Okay. So, mag-come up na lang sa restaurant. So bakit mo binitawan ang pagiging nurse mo? Ano ba ang challenging na aspect, Chris? Sa here po sa States, yun naman po talaga is, ang goal naman talaga po ng mga medical field is to go sa States. Sa ibang countries to earn, compared dito po sa Philippines na medyo mababa naman yung salary. So masyado po kayong madami na talaga ang nurse here sa Philippines. So nag-focus na lang po ako sa business since may background naman po kami, like my mom, sa business siya. So, I tried, sabi ko, baka ito na yung calling ko sa business nung na-meet ko dito sa Casey. So, parang there's always a crossroad, no, sa buhay ng tao, di ba? Para bang, ito yung gusto mo, biglang all of a sudden, nag-turn right, turn left, hindi mo alam kung nasa straight, di ba? So, but Casey, ano naging passion mo? Bakit ka kumuha naman ng culinary? Sa family po kasi namin, lalo sa Visaya side po, mahilig po magluto. Tapos yung papa ko po, nakikita ko na nung bata ko na siya yung tagaluto namin sa bahay. Tapos yun na, engganyo po ako. Tapos yun po yung kinuha kong course culinary. So, saan ka nag-aaral ng culinary? Sa lang po, St. Louis University sa Baguio po. Okay. Was it easy to start? Did you ever realize yung passion mo and then the same time studying culinary? Ano ba nagkaroon ng alignment ka ba or you almost gave up culinary? Was there a point in time? Ang first ko po kasi course is architecture. Tapos yes po. Okay. Tapos parang naisip ko mga a year po na hindi para sa akin yung architecture. So nag-shift po ako sa culinary. Tapos mas na-enjoy ko po siya. Tapos pagka-graduate ko po, nag-work po ako sa States. Tapos okay naman po, medyo mahirap nga lang po. Tapos yung pagka-uwi ko po, why not mag-business na lang po? May sariling oras ko din po, tapos sariling
recipe ko rin po yung ginagawa ko, tas ibebenta ko rin po. Mas okay po. Yan. So, alam mo, a lot of our viewers are also having the same situation, di ba? Yung bang change of career, profession, and then all of a sudden finding your why, di ba? Yung bang sinasabi natin, ano ba talagang aking isasaya, no? Para bang si Crazy at si Chris ay iba-iba. But how did you ever meet in common? Paano kayo kasi may mga friends, no? May mga, siyempre, mga barkada, mga friends, mga ganyan. How did you ever do the clicking in business? Paano yun? Chris, paano kayo nag-click na yung business nyo para bang puzzle na nag-fit together? Parang yung term po namin lagi ni Casey is yin and yang. Since ako yung brain, si Casey sa skills, wala po kasi akong skills. So more on, since yung background ko is nursing, hindi ko siya ma-apply sa business namin. So, zero knowledge talaga ako. So, nang ginawa ko na lang po is, I did my research, nag-aaral din ako para maintindihan ko yung business side, yung entrepreneurship. And then si Casey, since ako yung idea, si Casey naman yung nag-i-implement, like, siya nag-materialize ng, for example, sa Wingyard, yung mga sauces. Some of those are my ideas, pero siya yung gumagawa, parang, okay, I have this recipe, I have this idea. Siya naman yung maggagawa yung Product. Product. Oo. Nag-fit kami kasi nagbabalance kami na since ako yung brain, siya yung skills. Maganda po yung combination. Okay. Hindi lang parang since dito, what do you call this? Mas na ma-magnify namin kung saan kami magaling. Hindi kami nag-aagawan ng role. Pero nag-uusap, eto nadaan lang sa kwentuhan muna sigurado, di ba? I'm sure Casey, di ba? Yes, nadaan to sa kwentuhan na kaya magnegosyo tayo. Ayun, di ba? Parang yung proseso, di ba? Yung hindi yung what is now. Pero yung proseso, paano yun? Nadaan lang sa kwentuhan at naging seryosohan na. Ganun ba, Casey? Yes, noong una po, kwentuhan lang po. Parang sa coffee, ganun lang po. Tapos, napag-isipan namin kasi nung time din na po yun, may job din po siya sa field po. Tapos, napag-isipan na yung oras niya nga po, hindi po ganun mas gusto niya na hawak po namin yung oras namin nung time na yun, na kumikita din po kami. Tapos yun po. So you want to be liberated, in other words. Yes po. You run your own time, di ba? Ganon, Casey, Chris? Yes po. So, yun ang doon. Okay. So, yun, nagkwentuhan. After that, nagkaroon na ng, kumbaga, ng organization. Ano ngayon ang negosyo nyo ngayon na tinatawag nating Wingyard? Ano ba ito? Yung Wingyard po is an unlimited wings with 10 flavors to choose from. So, we started po sa 199 noong 2018. 2018 kami nag-start. And that time, nagbo-boom na po yung unlimited wings sa Metro Manila lang. Pero sa Baguio wala pa. Parang there are some, pero expensive siya. Parang nag-range sa 300 to 500. And since parang kami nung nag-research kami, and our target market that time is students, doon kami nagkaroon ng concept na unlimited wings and rice for 199 na may 10 flavors. So parang hindi lang sulit na sa kanila yung presyo, but the quality and the quantity is the same. Mas mataas po compared sa price lang nila. So doon po kami. So paano yung Crazy? Paano yung finormulate? Ayan, this is now your signature, I'm sure, yung recipe na sinasabi mo. Paano ka nag-develop ng product? Yan. Paano mo ginawa yun? Noong una po, doon po kasi sa restaurant po namin, sa Resto Bar, meron na po kaming 6 flavors na wings. Nag-serve na po kami ng chicken wings, parang partner po sa beer. Mm-hmm. Tapos yung 6 flavors din po nun, originally po, na kaming dalawa ni Chris yung gumawa. Like, mag-iisip si Chris na, example, ganitong flavor, tapos ako na pong gagawa lahat, ipagsasamahin ko po, tapos papatikin ko na po sa kanya pag okay po. Yun na po, doon na buo yung mga sauces po namin. So, madali bang magsimula ng negosyo, Chris? Nung Wingyard, madali ba? Siguro nung time na yun, actually yung sa post pa lang, doon na po kami nahirapan kasi ang dami naming menu. So, doon pa lang sa costing, actually yun po yung madugo is the costing. Even if you have the concept,
ang mahirap is the costing and the budget. So, nung ginagawa na po namin si Wingyard, nag-focus kami na parang, okay, sa chicken na lang tayo, parang mas madali siyang i-materialize compared sa madaming recipe, gano'n. Saka nung time po na yun, parang alam naman namin na kaya ng, gusto ng mga tao is yung chicken. So, parang Filipinos are, kahit everyday nilang kainin yun, kaya naman po. Pero parang very universal. Parang universal ang manok, no? Kahit saan magpunta, kahit saan parte ng mundo, basta manok, pinag-usapan, ayos na, hindi ba? Parang gano'n. So, yun, nagkaroon kayo ng parang inayos nyo muna yung mga recipe nyo, inayos nyo muna yung menu, pero yung target market at saka location. Ako, Casey, paano kayo naghanap ng location? Alam mo naman, parati sa negosyo, sasabihin nila, the key to business is location, location, location. Tama? Yes. Oh. Nung first po, nung sa Wingyard po, nag-struggle po kami sa location. Kasi hindi po namin alam kung papatok po yung Wingyard. Pero, nire-realize po namin, chicken po siya. So, lahat magugustuhan yung chicken, bata man, matanda. Tapos, ito rin po yung maganda, everyday pong 199. Tapos kami pa lang po yung first na everyday unlimited chicken sa Baguio. So, ni-risk po namin yung location nung first na hindi po siya nakalagay sa CBD po eh. So, we were talking about the location, no? Paano ko, I mean, you have the concept, you have the idea. Alam mo yung target market mo, may product ka. Yes, ngayon, ang big question paano ngayon ilalagay ang inyong resto? Yan. So, sino nakahanap ng location? Casey or Chris o ano? Pareho po kami. Pareho po. Nagsa-scout po kami every time ng mga location po. Bagong building po kasi siya that time. Pero hindi naman, it's part of the CBD, pero hindi po siya yung may foot traffic. So, hindi siya yung nadadaanan ng mga tao, ganun. Pero, sasakyan lang po talaga. Tapos, sa loob pa po ng mall. Malapit din siya sa session, like 10 minutes away. Pero yun lang, hindi nalalakaran. Ni-risk po namin yung time na yun kasi for us, I think yun yung bagong building that time. And may school na malapit din po. School din naman po na malapit. And yung importance po talaga ng location nun is dapat number 1. Pero hindi namin siya kinonsider before. Yung first po. Okay. Bakit hindi nyo kinonsider? What was your kumbaga, reason? Ano excuse mo? Hindi natin consider yung location. Bakit? Kasi nung time naman na po yun, medyo confident naman kami na. Since kami unlimited concept ng wings sa Baguio, inisip namin na pupuntahan kami, na dadayuhin kami that time. Yun po yung concept namin. Kasi gusto namin magpakilala nun through our sauces. So, our main product is our sauces. Doon po kami nag-isip na, okay, sige, for this time, since ang budget natin is limited, we can't afford sa Central Business District. Dito muna kami, papakilala muna si Wingyard. And then, doon second branch, doon na po kami nag-focus sa, okay, we need a new location. Good location na po. Natataanan tayo. Doon po nabuo yung branch ng Session Road. Bakit? Ano nangyari? Did you transfer from the first to the second to the present store? We opened a new branch po. You opened a new branch? After 2 months, we opened a second branch kasi tumaas na po yung competition that time eh. Nung nakikilala kami, parang after a month, nagkaroon din ng 10 competitors. Yes, wow, after 1 month, ganun kabilis ha? 10 agad ang dumami, no? Parang sanggipsal po, ganun po. Dumating po kami sa Baguio, sunod-sunod na rin po sila. So anong feeling yung dalawa? I mean, kinabahan ba kayo? Or ayoko na, talo na tayo. Ano ba ang naging feeling ninyong dalawa? Nung time naman po noon, na-challenge kami. Kaya po kami we had to open a new branch sa session na. Kasi lahat ng competition namin is nandoon. So instead, ang fear namin is hindi na sila pupunta sa amin kasi nga malayo kami. So doon kami nagkaroon ng, actually yung first profit namin, doon namin in-invest po sa second branch. Kasi continue kailangan namin i-continue yung pagpapakilala kasi bago pa lang kami, parang 3 months pa lang po kami nung nag-second branch kami kasi grabe na po yung competition nun. Nafe-feel na namin na okay, medyo bumababa yung sales, pwedeng makalimutan na tayo ng customers kasi mas
mas malapit yung mga competitors namin. So we decided na okay, we need to open a second branch sa Session mismo. Since andun po lahat ng mga students, yung professionals, mga food traffic. So doon po kami that's why we ended in the second branch. You invested on the second branch because of your earnings of the first. Ni-roll in yung, di ba? Pero was it easy to find the locations as a Session? Central Business District. Yan. Paano kayo nakakuha ngayon? Siguro up and down kayo, no? Ng Session, di ba? Para bang lumaki na yung mga muscles niyo kakalakad up and down. Okay. Kailangan po kilalanin yung mga owners po ng buildings para makausap for rents. Ganun po. I love that. I love what you said that. Kilalanin ang may-ari ng building. Alright? Yes po. Ganong katagal ninyo ginawa yan? Si Chris po yung nanligaw dun sa owner ng building. Like mga 3 months po. Bago po kami na-approve, no? Opo, 3 months. Para makuha nila kami. Kasi ang dami pong, parang 3 years po silang naghahanap ng tenant doon. So, lahat pinifilter nila. So, kailangan po namin i-prove na we deserve the spot. Para Yun. So, you're not, kasi may mga tao na they use brokers, agents, di ba? To look for location. Pero you did it really talagang na-spot mo yung location, pero itong may-ari, very, very selective, di ba? 3 years. Wow, 3 years, in other words, the owner doesn't really need the money. Yes. Kasi 3 taon naka-tengke yung lugar, di ba? So, ano naman ang charm na ginamit mo, Chris, at probably ma-share mo yan sa mga viewers natin? I mean, you know, when you talk to owners kasi, it's either they don't know you really, number one, and what business are you having? Ano ba mga tinanong pa bukod dyan nung may-ari? Actually, nag-research din siya sa Vineyard. Every day siyang pumupunta sa branch namin, sa first branch. So, nagtataka siya that time. Bakit ano bang meron? Bakit kayo pinipilahan? Kasi nung time na yun talaga pong, since maliit yung space namin, we cannot accommodate everyone. That's why talaga may pila kami. Parang ang kaya lang ng store namin is nasa 40 packs. So, every 2 hours, may pila kami. That's why yun po yung naku-curious siya that time na parang, yung owner mismo ng building is pumupunta sa amin na parang, anong meron? Bakit kayo pinipilahan? He also tried our food. So, dun po ako talagang pinakita ko na we can bring that to your building. We can bring customers to your building. That we can help the other tenants also na maging customers nila. Since their building is... Wow, so, para bang nagkaroon ng investigate na sino ba itong mga Vineyard na ito? At bilib din ako sa may-ari, no? Kasi maganda yan, kasi that's another tip. Yung mga taong may-ari, merong location, wag lang kayong tanggap ng tanggap kasi for the money. Kasi it's a value of the building, correct? Sabi mo, Chris, no? Gusto niya magkaroon ng value yung mga tenants, no? Siguro ang ginawa niya, pumupunta siya, hindi lang once, no? Nag-try siya ng product, no? So, finally, nagkaroon na kayo ng signing ng lease. O ngayon, anong result? Was it bigger? This is a bigger store? Yes po. Times 3 po. Wow, times 3. And do I assume that the crowd is also times how many? Times 3 din po. Times 3 rin. So, sabi mo nung araw, 40 packs lang, 40 customers lang ang na-accommodate. This time, you're talking what? How many people? 150 po per seat. 150 packs na po. And full house. Is it always every 2 hours po? Yes po. Especially weekends po. Lunch and dinner. What about summer? What about summer? Pag summer dyan sa Baguio, I'm sure, di ba? It's a very crowded place, di ba? Yes. Gano'ng karami how fast can you serve ngayon to accommodate the 150 packs? Pang 2 hours lang po siya, yung 150 packs po. So parang... Yes po. Pag wow. Full house. Anong oras bukas ang Vineyard from what time? 10 a.m. to 9 p.m. po. So ang total customers a day namin is umaabot sa... Pwede 1,000 po. Pinakamataas na po na 1,000 a day po.
1,000 people a day. Yes po. Sino-sino mga customers ng Wingyard yan? Ano mga profile niyan? Is it the original that you wanted in the first place? Mga estudyante? Until now po talaga is students, young professionals, and mga families since we are a community restaurant. Ang tina-target po talaga namin is yung mga budget, yung mga nagba-budget po talaga. Since nasa rin naman kami, madami rin pong schools doon and mga offices na sila po talaga yung naging main customer ni Wingyard. Weekend na po yung mga family. Usually pag may mga birthdays, yung mga gusto makatipid and makasulit po talaga. So this is they go there, they eat there, at nakita ko meron kayong isang table na dinesign. Sino ba nag-design nun? Si Casey o si Chris? Na hindi masyadong malapad, hindi masyadong maiksi, yung mga signature ng Wingyard. Kaming dalawa po. Parang dati, iniisip po namin na if they're too comfortable, tatagal sila. Pagsasandal po sila, makakapag-rest po sila. Ganun po. Parang dire-diretso lang po yung kain. Ng cons ng mga, ng mga high-end na parang they usually be comfortable para kumain. Yung sa amin naman po, since nadami kaming customer, kailangan namin i-maximize yung space namin. Para accommodate namin lahat. Last yun nga po, yung chairs namin walang sandalan para hindi nga sila comfortable para. So hindi ka pwede sumandal, baka bumagsakan, di ba? Isipin lang nila mabusog sila. So this is innovation, right, Chris? Casey, innovation yung ginawa ninyo, no? You observed the store. But is it the same store? Is it the same design from the first branch ninyo? Or this is now the innovation you implemented on the second branch? Until now po, same pa din po. Yung concept po, same pa din po. So, pag nakakita ka ng upuan, ano yan? Upuan or is it a bench type? Stool po. Stool. Aba, talagang kumbaga makaka-accommodate ng 1,000 customers nga, talagang but what is the atmosphere that you created sa Wingyard? Yung industrial po. Nung time kasi nang binubuo namin si Wingyard, yun lang, nung 2018, dun po nagbo-boom yung industrial concept na minimalist. So, doon po kami nag-focus na, kaya po may malaki kaming Wingyard marquee sign. Ang focus namin ni Casey nun is kahit saang side ka mag-picture, kahit makikita yung name natin. Wingyard. It's a marketing strategy also na nasa loob yung signage namin na kahit anong side ako, anong angulo ko, makikita yung pangalan namin. So, yun po talaga yung tinarget namin. Okay, parang hindi na sila magtatanong, saan ka kumain? Yun Wingyard. They don't have to ask na sa mga nakikita na sa pictures. Andun na mismo sa kasama po sa pictures lagi. Yun po talaga yung tinarget namin before na. Paano tayo magpapakilala, subtle? Na hindi pinupush sa mga tao na, pa-picture kayo sa may signage namin. Usually kasi ganun eh. Pero hindi. Ngayon po, since nasa gitna yung pangalan namin, kahit saan sila mag-picture, may pangalan kami. So, yun po yung naging namin, strategy namin na naging minimalist siya in a way na mas mag-focus sila sa pangalan namin. Hindi sa kung ano mang design na nasa loob ng restaurant. Kasi alam mo, ang ginawa ninyo talagang you listen, you observe, and you acted. No? Hindi yung you listen, you observe, tapos na. Di ba? Ang ginawa ninyo is you did what the customers and how you can propagate the brand. Di ba? Imagine mo, kasi may mga stores na mamamatay ka, baka malaglag ka pa dahil magpapa-selfie ka, di ba? Instagrammable, di ba? You captured the customers as customers take photos. Di ba yan ang nanonotice nyo? Have you noticed your customers love to be taken? Mga selfie? Yes, po. Have you noticed that? Di ba? Kahit mga older generation, gusto lang bakit kaya? Ano nakikita nila? Anong reason kaya? Chris or Nung una po, so wala pa po kasi nagpipicture per customer noon. Yun po yung ginawa rin po namin marketing dun sa first branch po namin. So yung mga bata po, tuwan-tuwa pag napipicturean po sila. Teka, sandali. This is now not customers taking pictures of themselves, no? But yes, po. You're doing it for your customers. Yes, another strategy na
alam mo kayong partners talaga nag-synergistic ang movement ninyo, no? Para isang brain, no? So bakit nyo naisip ito? Bakit tayong kukuha ng pictures ng customers kaya? Nung first po, ang customer po talaga namin is mga bata po. So, before, pag sa bar po, pag napicturean ka po, parang tuwang-tuwa po, natutuwa po yung mga tao, ganyan. Dinala po namin sa restaurant. Tapos, lahat po, pipicturean po namin. Pero first, tatanungin po muna namin sila kung okay lang picturean, tapos ipopost. Pag pumayag doon po, doon na po yung posting. Tapos, ipopost na po namin sa Facebook. Makikita po nila yung photo nila. Matutuwa po sila. May likes na po yung page namin. At saka yung picture po nila. May comments pa po. Tapos, doon na po nadadagdagan. May, saan yan? Nakikilala na po si Wingyard. Yun po yung organic approach na. Oo, nag-organic. Parang merong hashtag saan yan. Para bang hashtag saan yan. Di ba? Para bang ganon, di ba? Parang may game ikaw ba? Di ba? Ikaw ba? Di ba? May mga game na ganon, di ba ngayon? But ang ganda ng marketing stand niyo, no? Because you're not selling chickens. You're not selling wings. You're selling an experience, correct? Yes. You want customers to experience, kasi you can buy any chicken wings. You can go to any Only Wings. Pero a lot of people nowadays is actually what you're doing is very innovative, you know? Para bang ito yung tinatawag ko ngayong franchise 2.0, you know? It's a combination of traditional, it's a combination of social, it's a combination of technology. Di ba? Para bang 2.0, okay? Hindi na yung traditional na magluto ka ng manok, ilagay mo sa kanilang mesa, only, and they keep on asking. No, iba na yun. Iba na ngayon ang nagiging trend, no? So, Yes, where do you now plan to take Wingyard? Yeah, nako. Is the wings really ready to fly? Or ano na ngayon ang Wingyard? Ano nang plano ng mag-partners na ito? Nung nag-start po kami mag-franchise, umabot na rin, nag-start lang po kami sa may Luzon area, and then konti-konti na po namin napapasok ang Metro Manila. So I think that's our next goal. Since nag-start kami sa provinces, our next goal is ang Metro Manila. Also, meron na po kaming bagong concept na from restaurant, magkakaroon kami ng mga parang kiosk type. Online. Yung next namin na tatargetan ni Casey, since ang hirap mag-invest sa restaurant. Ang daming gusto mag-invest sa Wingyard, pero hindi po lahat kasi kaya na talaga may budget for a restaurant. So sabi, gusto naman nila magkaroon at least kahit inline man lang na for takeout and for delivery. So yun po yung next namin na plan ni Casey. Yeah, totoo yan, no? Kasi right now, nowadays, location is difficult, no? Mahirap rin mangligaw ng may-ari, no? Gagaya ng ginawa no, Chris? But again, it's also expensive, no? Expensive, no? To put up a restaurant. But what you are doing now is really to come up into a location, again, affordable. It's also to go, di ba? A product. Okay. So, ano ngayon ang nakikita nyo ngayon? Wingyard is now in, how many branches do you have right now? Have you expanded? 15 po. Total 15 na po. 15 branches. 15 po. 15. Okay. And where can people get in touch with you? I mean, I'm sure as they watch and they see the pictures and the video reels that we're going to include here, I'm sure tatakawin talaga sila kasi naku, grabe. 1,000 customers a day, not bad, di ba? And so, bali ngayon, the division of labor, yan. Paano kaya nagdi-division ng labor? Alam mo kasi minsan may mga partners nag-aagawan ng pwesto no? How do you divide your work, Chris and Casey? Since si Casey po, yes, magaling siya sa skills. Siya sa kitchen po talaga. Hawak niya ang kitchen. Kitchen commissary po. Yun yung mga hawak niya. Pag regarding, let's say may mga franchise na they need help for training or may mga questions regarding the operations of the kitchen, si Casey po nag-handle nun. Ako naman po sa back office, sa accounting, sa marketing, marketing operations naman sa
through and management. Sa akin naman po yun. So, doon po kami compromise. Before kasi parang mix-mix yung roles namin. Nagkakagulo. Kaya we compromise. Kasi dalawa lang po kami, wala pa po kaming team before. So, tulungan po talaga kami nun. Okay, maganda yan ha. Maganda yan. Baka may mga pictures kayo na konti-konti lang kayo noon sa umpisa. Meron nagmamap ng table, merong nagmamap ng floor, may nagluluto, may nagbabas ng table. Ganun ba yung experience niyo? Opo. Kasi nung time na yun, talagang sobrang hands-on kami. Kami ni Casey gumagawa ng sauces, si Casey yung nagluluto. At that time, ako yung cashier, ako yung waiter, ako din yung taga-sauce. So talagang... Dalawa lang po talaga kami nung una. Talagang dalawa? Dalawa lang? Sa 36 square meters po, dalawa po kami nagpapatakbo nun. So, mula anong oras? 10 o'clock na umaga hanggang ano? Nag-start na po kami ng 7 a.m. po for the sauces. Hanggang 11 p.m. po. Yes, 7 a.m. to 11 p.m. Aba, mukhang ilang buwan yung ginawa yan? Mga 2 months. 2 months po. 2 months po. So, yung 2 months na yun, I'm sure you can't forget it, no? Hindi nyo makakalimutan yung experience. Kaming away ng 2 months na yun. So, 2 months pa rin, nag-argue. Siguro sasabihin ni Chris, oo, sinasabi mo kay Chris, kinasabi kay Casey, oy, bilis-bilis mo pagluto. Si Casey naman, teka muna. Di ba? Parang ganun ba yung... Di ba? Parang ikaw naman, ang dami-daming customer, siguro, halos kinakabahan ka, para bang, wow, ang daming pila. Di ba? Yung bang, do you get that feeling na, ang daming customers, tama na ho. Ganun ba yun? Kasi daming pila. May oras po kami nagko-close kami, parang mag-replenish po ng product. 3 to 5 close kami kasi hindi namin kaya talagang dire-diretso. So 3 to 5. 3 p.m. to 5 p.m. So this is now a time for rest, not replenishment. Mag-replenish din po. Yes po. Mag-replenish ng mga sauces na... Getting ready for dinner po. Kasi marami na po ulit customer. Okay. So, yung plan namin before is to close kasi kung dire-diretso, bibigay din po kami ni Casey nung time na yun. Hindi kami nakakakain. So, yun yung time na namin kumain, mag-replenish. Sabay-sabay na rin po nung time, nung break na yun. So, eto na yung naging, you started wearing a hat of a nurse, Chris. Oy, kain muna tayo kasi, dadami na yung tao. But anyway, what is now your goal that you want to achieve this 2025? Ano ba ang goal ninyo sa Wingyard? Magparami ng branches. Yun talaga yung goal namin. Since most of our branches nasa Luzon, tas isa lang po sa Mindanao. Ang goal namin is Luzon. For now, national muna. And then for now, national. Siguro next year, international. Yes po. Ay, galing. Yan ang gusto ko. Yan ang gang-ho talaga ang mga Filipino entrepreneurs, di ba? So anyway, let's do a final tip. For a lot of viewers who are now watching you, ano yung mga tatlong advice ninyo? Yung mga gustong mag-partner, gusto maglagay ng negosyo, anong mga Chris, ikaw muna, anong mga papapayo mo? Ako po kasi risk taker talaga. So usually ang advice ko naman po talaga is pag magbe-business is always take the risk with caution. I mean, pag nag-risk parang kami, I always advise na yung i-risk mong amount ng money is yung kaya mong mawala talaga. Since ang business po kasi is parang hindi siya ganong, let's say hindi naman lahat ng business is nagpo-prosper. Parang na-tsempohan lang talaga din namin ni Casey that time na okay, yung business namin is talagang nag-boom siya. Ang advice ko lang po kasi talaga, kasi baka mamaya your whole savings ang nilagay mo doon, ang hirap bumangon ulit eh. So you have to, pag mag-ano ka ng business is, if you have a job, don't quit your job, magtrabaho ka pa din while supporting your business. Kasi ang hirap po i-all out lahat, lalo na kung yun lang yung savings mo, ang hirap na ulit bumangon. Kaya that's why I'm saying na yung i-risk mo lang yung kaya mong mawala para hindi siya ganun na
hindi siya ganun yung impact sa'yo pag hindi nag-prosper yung business mo. You can always find a new idea, a new concept para magkaroon ulit ng bagong business. Don't quit. Also, don't quit. And also, always trust po kay God yung business. Always offer your business and with the help of God and prayers. Yun din po yun. Yung advice. Pero maganda yung sinabi mo, don't put all your savings in the business. Kung wala nang kakainin yung pamilya mo at ikaw at walang kasiguruhan, no? There's really no success, no? The success lies in your effort, di ba? Plus the faith and then the concept, di ba? You may have you may all do all the efforts, but you don't have the concept that clicks with the trend, di ba? Ngayon, yung trend ng mga, kasi baka mamaya kung hindi nagugustuhan ng market. At the same time, I guess you're being innovative, no? Yung upuan lang na ayaw mong tumagal ang customers at yung mesa na medyo maiksi para hindi tumagal-tagal din, di ba? Yun. Okay, ikaw naman, anong ma-advise mo? Ma-advise ko po sa mga, my partners po is having a good communication po to one another. Kasi kung wala pong good communication, hindi po mag-work yung business, hindi po magkaroon ng maayos. Lalo na po pag hindi kayo nag-jive, kung gusto nyo same ng ganito, hindi mo mag-work yung ganun. Nadadaan po lahat sa magandang usapan, kumbaga. Oo, kasi maganda yan dahil hindi lang kayo mag-partner in business, di ba? Yung through thick and thin, di ba? Roller coaster ride, right? I mean, I'm sure you agree on that, no? Being in business and being in partnership, roller coaster yan. Hindi mo alam kung saan up and down, biglang sudden twist, you know? I mean, alam mo, parang ganon, no? But having complete understanding, di ba? Of course, nagkakaroon naman kayo ng arguments, I'm sure. Hindi naman parating yes and yes si Chris or yes and yes si Casey, di ba? You have to put your own opinion for the common good. No? Yes po. So, mga ilan ang target kaya ng Wingyard ngayon? Mga the next, sabi nyo, dumami, Chris. Mga ilang kaya? Give me a figure that you are trying to claim. Sana for 100. 100 na po. 100. Okay, maganda yan. Magandang magic number yan, no? 100 stores. Good. So anyway, I know you're going to be preparing pa the chickens and Chris is going to prepare everything. Siguro naman hindi ka na nasa counter ngayon, Chris, at si Casey naman siguro nakaka-supervise pa rin, di ba? Yes po. So yun. So anyway, thank you very much for this time and really good luck to Wingyard. More power. I'd like to see an update, lalo-lalo na pag you're nearing the 100 stores. And you never know, a big tycoon might be knocking on your door. Bakit? Para napapaklo. Question. If ever there's somebody wanting to buy you out, what's your opinion? For us po, mas malaking opportunity din po. Napo-point blank kayo, no? So, but it comes. You never know, no? Hindi mo rin naman tina-target yun, but there are people like the landlord that you have who keeps on visiting you, nagkaroon ng taka, what's in it, no? What's in it? So, yeah. Paano kayo makukontak ba? I'm sure people will be asking, saan ba itong Wingyard na ito? Just sa Baguio, saan ba yung makukontak kayo to get more information? You can check our page po, Wingyard Unlimited. Our main page is, and our main branch is in Baguio City. And we now we have other branches in La Union, Dasmariñas, Urdaneta, Bulacan. Meron na rin po sa Metro Manila, sa Panay Avenue and sa may Eastwood area. So you can check our branches na lang din po dun sa mga pages. Makikita niyo naman po. Wingyard Unlimited. Lalabas na po lahat ng branches namin. And I'm sure Wingyard is also trademark, di ba? Kasi marami mga negosyante nagne-negosyo na hindi naka-trademark yung pangalan, no? Naka-business name lang, di ba? So siguro yan ay isa sa mga naging dapat na payo natin. Huwag kayong maglalagay lang ng business name kasi ang trademark ay may value. All right?
So again, thank you very much. More power to Wingyard. Keep on flying. Okay, keep on, don't clip your wings, di ba? Keep on that wings spreading throughout, and hopefully 2026 might hindi natin alam, di ba? Baka mamaya nasa international na yan, di ba? Bawal managinip, di ba? Okay, but to claim that dream is okay. So again, thank you very much, Chris and Casey, for this opportunity. Thank you. Thank you for inviting us, sir. Thank you. Bye.